From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. I would like to preach tonight on the subject of dwelling in the power of the Holy Spirit. Kinsa may nagtuo nga ang balang espiritu kauban nato. Mao ning espiritu sa atong Ginoong Hesukristo nga hangtod karon nagpakiguban kanato. The Bible says, Jesus Christ said, as I was with you, so I will be in you. Ipangutana siya, hindi siya mulakaw ko, pero mabalik ko pa usap. I will go, but I will come back. I was with you, but I will be in you. Ingon siya. So, the Lord Jesus Christ is not limited in that human body anymore. He is here with us through the Spirit. Nga mao ang Espiritu. The Spirit, the Holy Spirit is with us even at this very moment. Bisan nining takna, ang Espiritu Santo nasa sulod natin. Kasi nagbating Espiritu Santo nasa sulod nila. The Holy Spirit is inside us, and also the Holy Spirit is upon us. You know, we must have to have a fellowship with the Holy Spirit. Development of fellowship with the Holy Spirit is very, very important. Ato siyang tagdun, ingon nga usa sa atong mga tigdumala. Kay ang Espiritu Santo mao mismo ang Espiritu sa atong Ginoo. God is a spirit, and those that worship Him must worship God in spirit and in truth. So, when we realize the importance of the power of the Holy Spirit in our lives, we also realize that we must have to develop a fellowship with Him, as though we can see Him, as though He is our Father. That we can meet daily, that we can talk with daily, nga makaistorya nato adlaw-adlaw, makaistorya nato kada panahon sa atong mga kinabuhi. Mga igsoon, kada uli nako gikan sa bisan sang bulaton, inigsulod nako sa akong kwarto, akong nabati nga nay naglingkod didto nga naghulat sa kuha. Busa una ako matulog, makig-fellowship po sa ako sa iya. Maglingkod ko sa akong bed, na ako'y bakanting lingkuranan dito sa kilid. Nya, akong naandan, nga akong tanawon tong maong bakanting lingkuranan, nga naay naglingkod dito o akong isulti tanan sa iya, unsay nahitabo ni ining adlaw. Ug aprobado ba tanan to sa iya, until nga ang akong pagbati na himong murag
murag anad na kayo ana, nga bisan wa ako'y nakitang tao diha, inigsulti nako, murag ako nang mabati nga sa akong unahuna nga mutubag siya, inigsulti nako. Praise God. Pagingon nako nga, good morning Lord. Murag na ako'y mabati didto, igsuon tungod kinaandan nako tubag pod. Good morning pod sa imuha. No? Ako nabati. Amot lang og nasabtan ninyo nga akong ginasulti mo igsoon. Nya musulti ko sa buntag, mo ni akong buot nga pagabuhaton, mo ni akong plano. Mabati pod nako siya nga nadya naglingkod, nagyango-yango ko. Og napoy murag di niya kabubuton mo igsoon, dili maayo na, kinalan usbon nimo na. So, naanad ko ana nga fellowship hangtod nga di ko makalakaw makabuhat kung kana nga fellowship mawala sa kuha. Nakadugayan mga kaigsunan, bisan di na ako makita, tungod kay naandan na ako murag, ako na siyang makita adlaw-adlaw, o inigawas na ako aning room, muanhi ko, akong mabati nga nakiguban siya sa kuha, hantod dinhi ni ining pagatubang nako sa inyo ha. So, importante na, igsoon, importante kaya na sa kadaugan sa atong pagalagad. That is very, very important. If we want to have a very successful, victorious Christian life and ministry, we must have to develop this fellowship with the Spirit of the Lord. As you enter in and as you come out, you must always feel that He is not neglected, that the Spirit of God is not neglected in your life. This is what happened in the Acts of the Apostles. The Spirit of the Lord always talks to them on what to do. There was one time that the Holy Spirit said, "Separate unto me Paul and Barnabas for this certain work." Then the Holy Spirit even instructed through the angel Cornelius to go to Joppa, because somebody was sent by God, which is the Apostle Peter, to teach them on what to do regarding their salvation. The Acts of the Apostle is full of the teachings about the Spirit of God dwelling within God's people, guiding them, training them, and teaching them on what to do. We must have to develop fully this fellowship with the Holy Spirit. Dili gyud nato ni kinahanglan i-neglect. Kinahanglan iniglingkod nato sa atong lamesas kan-anan, isipon natong Holy Spirit tuwa siya didto. Tuon nato kinahanglan mabati nato na siya. He is the unseen guide. He is the unseen power that guides us. He is the unseen instructor in everything that we do. Pagka naay soon ang fellowship sa iya, or bag nito, wa pa ka magminyo, single ka pa, or ikaw lang. Tapos pag minyo na nimo, nakanay gina-consider nga laing tao nga nagtapad sa imuha, na kinahanglan imo pong konsultahon sa tanang plano nga imong pagabuhaton. Ingana ang fellowship nato sa Holy Spirit. Ni ini nga maong pagalagad, makita nato nga di nimo uswag kung walay pagalagad nga sama ni anang fellowship sa Espiritu Santo. Hindi lalago ang gawain ito, mga kapatid, pagka wala ang fellowship ng Espiritu ng Diyos sa atin at hindi natin pinakikinggan ang kanyang boses. We must not only develop fellowship with the Holy Spirit, we must also see the development of partnership with Him, partnership with the Spirit of God. We must also develop partnership with the Holy Spirit. You see, in any kind of business endeavor, there are what we call partnership. We have a senior partner, and sometimes in a corporate body, we have junior partners. Now, we are dealing here in some kind of a business. When you engage yourself in a business, you are in that business to make a certain profit. If the profit is not reached, the company goes bankrupt and they fold up. Kung walang profit, yung kumpanyang yon, mga kapatid, talagang babagsak, di ba?
Now, in this work, we are engaged in God's business to make profit not of money, but of souls for the kingdom of God. Hallelujah. Niyata ni ining nga maong pagalagad ug dunay tay partnership uban sa Dios aron makaginan sa dili kwarta kundi dili mga kalag nga dalhon sa gingharian sa langit. Nakita ninyo mga kaigsunan, kung wala tay partnership sa Holy Spirit, wala mo tudlo na to. The Spirit of God is our senior partner. Your pastor and you are the junior partners. And we always consult one with the other. Nagakonsulta ta sa atong senior partner, unsay pagabuhaton. Ang atong senior partner, mutudlo sa tuwa, unsay pagabuhaton. Iyatang ginatagag wisdom, ginatagag knowledge, unsaon ang pagdumala sa iyahang bulaton. Iniglakaw nato, inigbalik nato, dunay ganansya sa mga kalag. I remember the parable of the talents. When the Lord Jesus, through this parable, told us to be careful about what He has entrusted to us. That's why He is our senior partner. We need Him. Di pwedeng di tanya kinalan nga tudluan ug mokonsulta ta sa iyaha. Mao nang kung kita may partnership sa iyaha, ang bulaton iyaha dili ato, igsoon unsay may tabo. Dili gyud mapildi ang bulaton. Muuswag gyud na bisan ang sahon. Muuswag gyud na. Nya mosunod na tanan. Financial, material nga pagpanginahanglan, mosunod na tanan. Tanawan ninyo sa kalaging company. Sa kalaging business. Kita ninyo, when you see this lagging business prosper, their main product is lumber. Their main product is logs. No? Gikan sa bukid. Tanawin ninyo ilang mga makineryas, di basta-basta. Adto mo silang office, ang tanang klaseng modern equipments to dito, mga computers, mga tanan, mga trucks nga pertindag kuha, wa ning kalibutan na makita to adito tanan, mga trucks nga bag-o, mga trucks nga dagko, mga raker, mga bulldozers, tanan to dito, daghang kaing taong sweldohan. Pero ang ilang produkto isa lang, troso. Abi ninyo sa may tabo igsoon, pagkawa na troso. Ang ilang bulldozer, ang ilang mga equipment sa office, ang ilang mga buildings, ang ilang mga yuta, katong tanan wala na hinungdan. The same thing in the business of souls. Wa na gani kalag mosulod sa gingharian sa langit. Kinahanglan mamutos na tay igsoon, usama sa akong sulti, wa na tay hinungdan nga magpabilin pa dinhi. Amen. Amen. Unsaon nato pag-uswag niining mga kalag nga atong inaluwas. Kinahanglan makigusa ta sa partnership sa Holy Spirit. Through our partnership with the Holy Spirit, He has given us the wisdom in order to undertake this work. Do not ever underestimate the power of the Holy Spirit. Ayaw gyud ninyo igsoon i-underestimate ang gahom sa Espiritu Santo. Iniglihok niya ang dagkong butang mahitabo sa atong mga kinabuhi. In order for us to progress very speedily, we must also consider the transportation in the Holy Spirit. Modern society and civilization is measured, the progress is measured, or progress can be measured by the volume of its transportation. Modern living today made this very easily possible to us, making this big world a small world through the miracle of modern transportation. Invento na karon sila og mga jets nga pwedeng mulibot sa kalibutan. Anywhere in the world, makaabot ka in just 3 hours. Pero niyadto igsoon, panahon ni Columbus, take sila og sobray sa katuig. Gikan sa Espanya aron maka-anhi sa Pilipinas. Karon nagkagamay na 16 hours na lang. Pagamyun pag yun na, himuon na lang og 3 hours na. Daghan kayo mga pagampo nga wa ka sa langit tungod kay wa sila mogamit og transportation sa espiritu.
Wa nila pasakya ang ilang mga pagampo sa pako sa Espiritu Santo nga nilupad paingon dito sa trono sa Dios. You know, Holy Spirit transport to us the love and grace of God. The Holy Spirit of God transport love and grace of God to us. Then takes over our prayers and supplications and transports them back to God. Dalhon niya pag-usab na sa Diyos. This is, I believe, what was meant when Jacob dreamt of a ladder that came from heaven down to where he was laying down. This ladder went up to heaven, down to where he was laying, and he said, I did not know that this was the house of God. And he saw angels coming up and going down, coming down and going up. I believe that in the Spirit, angels, when we pray, takes our prayers through the power of the Holy Spirit and then transport them to the kingdom of God. And then from the kingdom of God, God sends angels to give us the answers. Now it is done through the power of the Holy Spirit. Ang gahom sa Espiritu Santo niya sa atong taliwala. Praise God. Makita nato diri sa Revelation chapter 8, atong tanaw na sa atong mga kasulatan. Revelation chapter 8 verses 3 to 4. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. Ginadala nga itong mga pagampo, pinagi sa mga manulunda, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. You know, prayers can be hindered by many spiritual wickedness or spiritual forces, spiritual wicked forces. They can hinder our prayers. Like what happened in the experience of Daniel. He prayed about something to God which was very hard to understand, and then his prayers ascended up into the throne of God. And God dispatched an angel right after that to give to Daniel the answer to his prayers. Sabi ninyo sa inyo ito po? The angel of God was dispatched to give that answer to Daniel. But somewhere in the heavens, one of the prince of the power of the air, which is one of the prince of Lucifer, the devil, met this angel that was bringing the answer to Daniel. Niya nakigdumog siya dito sa kahanginan. 21 days. For 21 days, the answer did not come to Daniel. Humanig soon, itabangan siya ni Michael the Archangel. Pagtabang ni Michael the Archangel, nakalusot ang manulunda. You know what the angel said to Daniel? Daniel, from the very first day that you prayed, your prayers have already been answered. But I am sorry, because when I came, an angel from Lucifer was sent to hinder me. So I fought with him 21 days. And thanks to Michael the Archangel, he came to my rescue. That's why I was able to come to you. Daniel, here is the answer. In our day today, our prayers should be anointed by the Holy Spirit. Because without this anointing, our prayers can be hindered. But nothing can stop the transportational system of the power of the Holy Spirit. O nanginigan po nato, ipadihog sa nato sa Espiritu Santo ang tanan natong iyampo. Aron siya mo dalaana dito sa gingharian sa langit. Pagkatapos, siya pod ang magpabalik ana sa tuwa. Nga dili nagyod mapugnan sa yawa. Mao nang dali ra kayo matubag ang atong mga pagampo. Kung doon ay transportation system ning kalibutan, mga kaigsunan, obsolete na kayo ng mga baruto. Isa'y gusto mo itong Amerika ninyo, gamit mong baruto, mamugsay mo. Mga putol na lang yung mga kamot, higit mo kaabot sa Amerika. Ingana ang uban sa ginabot ng pagampo.
Sa unod nun nilang bahay, nag-ampo sila, niabot na lang, naputi na lang ang wakwa, jud sila tubaga, sila mga pagampo. Nga naman, ingadtoy, so, sa unod lang nila ginabuhat, mo nang way tubag sila mga pagampo. Apan kita, kung gusto tang mauswag, kung gusto tang tubagon sa tanan ng magampo, kinahanglan ipadihog sa nato ang atong mga pagampo sa gahom sa Espiritu Santo. Our prayers should be anointed by the Holy Spirit of God, because without this anointing, progress can be hindered. But nothing can hinder the transportational system of the Holy Spirit. Pagka gidihog na sa Espiritu Santo, dalhon sa langit, in just one day's time, ang tubag sa imong pagampo, imong paganawaton. Nagakaitabo ni sa atong pagalagad. Amen. Lord, ako nang gikinanglan para sa among pagalagad. Alright. Ang Diyos, wala mo hatag time element, kadugay pa, pagkahuman nato gampo, mga higsunan, imong sukdon time sa Diyos, 1,000 years with us is one day with God. Kagahapon ko nagampo, wa pa ko muampo, dahil gitubag na ko sa Ginoo. Gihuna-huna pala na ako, gitubag na ko sa Ginoo. That's how fast our prayers should come to us. That's how fast the answers of our prayers should come to us. Hindi na kinahanglan malangan pa. Kinahanglan ang tubag ng adayon. Praise God. Are you united with the Holy Spirit of God? Nakig-usab ba mo sa Espiritu Santo sa Diyos? Kisay nakig-usab sa Espiritu Santo sa Ginoo diri. Do you sleep with the Holy Spirit of God? Do you eat with the Holy Spirit of God? Do you do your work with the Holy Spirit of God? Do you pray with the Holy Spirit of God? Kinahanglan makig-unite ta sa Espiritu Santo sa Dios. Inigampo nato, inigkaw nato. Ayun po ka, mga tahuran po ka. Ginoo, ngaon na ta. Ayun ang Ginoo. Sige, una-una lang diha. Ginoo, mga tuog na ta. Ginoo, manlakaw na ta. Amen. Kisa na Ginoo, mga tuog na ta? Wala po. Siguro yung niyan po isoon. Tagdan ninyo ang Espiritu Santo sa Dios nga daw, inyo siyang amahan. Ug tagdon mo niya nga daw, iya mong anak. Because if we don't maintain this consciousness of being together with the Holy Spirit, then our work is empty and unfulfilled. Makabati gyud tag ka ng kahawang ba? Kundi nimo i-maintain kining consciousness nga kanunay ang Holy Spirit na kiguban sa imuha. Kada sakay na ako sa akong kotse, dili ko gusto usay nga nakoy katapad dinhi sa front seat. Kaya ako nang gi-reserve para sa yaha. Sa akong bed, sa akong room na ako'y kwarto dito, na ako'y bakanting lingkuranan. Gina-reserve na ako na para sa yaha. Para lang ma-maintain na ako akong consciousness nga ang Espiritu Santo sa Dios kanunay na akong kauban. Amen? Kada mulakaw ko mga igsoon, akong bit-bitin ng akong Bible, dapit diri sa wala kanunay, kay gusto na akong Holy Spirit niya sa akong tuo. Ang Espiritu sa Dios, nanggalakaw kauban sa kuwa. Tindog ko din nagbati ko nga siya, niya sa akong likod. Dinatudluan ko niya, o siya akong isulti sa inyo. Ha? Praise the Lord. Praise the Lord. O na usahin ko ba sa iyo, makakitag pananaon. Uy, nausap man itong panagway ni Pastor, dili mo ito siya ako nakita. O, usahin makita ninyo ang magtutudlo nga niya sa akong likod. Nga naman, naata sa gahom sa Espiritu Santo. Kung walang gahom sa Espiritu Santo sa ito, jud tayo mahimo. Mo na ang atong bulaton, lami kayo. No? Dili boring ang atong bulaton. Dili empty, dili unfulfilled ang atong bulaton every year. Tunay excitement. Every day is sweeter than the day before. Kada buhat nato ison, lami kay buhat kay nahibaluta na ay kauban natong gahom nga nagauna, nagapaluyo, nagapakilid sa matagusa kanato. Praise God. I'm talking about the power of the Holy Spirit tonight and how to dwell in that power. Abi ninyo igsoon, ang Holy Spirit naghatag pud nato pamaagi aron mahibaw-an nato ang mga pamaagi sa sistema sa espiritu nga di makita ning kalibutan. Tanawon ninyo, the Holy Spirit of God moved upon the waters in Genesis chapter 1 verse 2 when the world was still chaotic. The power of the Holy Spirit moved, the Spirit of the Lord moved upon the waters while this world was still chaotic and then brought order.
brought order to this world and brought beauty, creation ang itabo pagkauman. Inana ang may tabo sa diyang ang Holy Spirit mumove sa atong kinataliwadaan. There is what we call the principle of incubation. The Holy Spirit gives us that. The Holy Spirit puts that thing into our minds. Sa diyang mga ayot sa iya. Kasi may mga pagampo din. Abi ninyo mga kaigsunan, kaninyong mga utok, kaninyong mga brain, ihimo na dili sama sa brain sa mananap. Lahi ang brain sa tao. Kaya ang brain sa tao, dunay gahom sa imagination. Imagination is the soul of your dreams and visions. Gipilit na diha. Mo na maka-imagine ka, bisang mapiyong ka. Makakita kag mga butang sa sulod sa mga mata sa imong hunahuna o sa imong pagtuo, dili mahimo sa mga mananap, ikaw ray makahimo ana. Ngano man sa manang gahuma? Kanang gahuma ginatawag sa English of incubation sa atong pagtuo. Tuuhan mo ang usa ka butang, ayaw pasagding nay mo ilog ana sa imuha. Basta ka na linya sa kabubuton sa Dios, tuuhi og kanang butanga mahitabo sa imong kinabuhi. Gusto nato mahimot ang gamhanan sa Espiritu Santo, ang Holy Spirit motudlo nato unsaon ang pagkabot niini pinaagi sa atong espiritu nga naa naglingkod diha sa atong mga pangunahuna. Nagtuo ko nga ang atong utok may lingkuranan sa atong espiritu, ug atong espiritu mauni ang nakig-connection sa Dios, ug ang Dios nga di makita pwedeng tandugon di sa atong five senses kundi pinaagi sa espiritu nga nasa sulod nato. Ug ang atong espiritu sa sulod nato mauna ang may koneksyon niyadtong espiritu sa Dios nga di sad nato makita. Nga madawat natong mga butang sa Dios nga di makita pinaagi sa atong espiritu unya i-transport paingon sa atong mga hunahuna ug busa nga atong hunahuna makakita sa mga butang nga di makita sa atong mga matang natural. Pares ba sa kining prinsipyo sa paglumlum mga igsoon? Kisa na may nakakita ninyo manok nga naglumlum? Pila ka adlaw ang manok maglumlum? 21 ka adlaw, di ba? Unsa may ginabuhat sa manok nga naglumlum? Naglingkod, nagsilag tutok sa unahan. Bisan sagpa-sagpaon nimo, analagya pa siya. Unsa may ang ginahuna-huna? Ang katong mga itlog nga wa pa mapusa, magsigsag una-huna, pareho man gyud na ako dagway ning gawas diri bisan saon pa. Isa nang saon kini mo gawas diri pareho man gyud na ako nagdagway. Pero wa pa niya makita igsoon, gihuna-huna na niya daan. Amen. Ang imong pagtuo man na itlog, ang paglumlum mao na igsoon ang pagtuo niya mapusa gikan sa imuha. So lumluma ang imong pagtuo. Kasi nagalumlum silang pagtuo ron. To incubate, you must have a clear goal. The Bible says in Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay. Atong tanaw na mga kaigsunan sa prinsipyuhan na sa tubangan sa Dios. You cannot begin to incubate without having something you desire to see come to pass. Now, in the spiritual principle, this is the egg. The desire is like an egg ready to incubate. Mana ang atong mind ug atong brain, ang atong utok dunag yun nay mga pamaagi diha igsoon. Dinhi sa atong atubangan, dinhi sa atong conscious ug subconscious igsoon, dunag yun nay hinungdan ng tanan. Mana makita ninyo pasudlon sa inyong mata, madunggan ninyo, pasudlon sa inyong dalunggan, kining tanan mo adto sa inyong subconscious di madugay. Ang tanang makita ninyo, ang tanang madungog ninyo, muagi sa inyong mata, muagi sa inyong dalunggan, kining tanan igsoon suyupon sa consciousness ninyo, sa inyong conscious mind, o ganyong conscious mind, dili mo pili, bisan pag unsa inyong pasudlon, diya iya gyud ang pasudlon, pagkahuman mga kaigsunan, i-stack na tanan dito sa computer sa imong utok nga walay lain kundi ang imong subconscious nga niya sa likod sa imong ulo. Pagkatapos mo ratog filing cabinet, mo ratog computer nga gibutang tanan dito ang files nimo whether negative or positive nya usa ka adlaw without you knowing it
ang kanang maong mga information nga imong gitigom on the back of your brain, on your subconscious, isa-isa na ipagawas niya ug gibutang sa imong conscious. Unsa ang mabutang pag-usab sa imong conscious nga mapicture kanunay sa imong conscious, mao na imong gawas sa realidad ni ining physical nga kalibutan. So kinahanglan igsoon, careful ta sa atong ginapasulod kay mao gyapon na ang atong ipagawas unya. Mao nay atong ginalumlum sa kanunay. Abi ninyo dunay gahom ni anang dapita diha kinahanglan atong mahibaw-an. We should know how to visualize the end result of our goal. Kinahanglan makit-an na nato daan unsang may tabo sa atong mga goal. Just a hen dreams the chick out of the egg, so we should clearly see the end result of our goal. Natay mga goal, no? Kinahanglan ma-visualize na nato unsa ang end result sa atong goal. Unsay may tabo ato na ning na-visualize. Kining tanang mga bulaton nagakitabo diri, do nagi utok nga nag-visualize ani. Ang utok sa Dios nagbutang sa atong utok ug nag-visualize ta, nakit-an nato daan unsa ang mahitabo, gi-incubate daan sa atong mga utok before even the start of this very work. Nag-incubate na sa atong utok, mga kaigsunan, nga dili lamang Davao City, kundi lang tibok Pilipinas, ang atong pagagunitan sa dili madugay, o kining Pilipinas, atong nakita, igsoon, nga daghan na kayo ang mga magbubuhat, daghan na kayo ang mga iglesia. Pagkatapos akong nakita, ang atong mga conventions in every district, Luzon, Visayas, and Mindanao, pagkatapos sa kalibutan, kining tanan igsoon tuwa na dito murag itlog pinagi sa atong pagtuo, gilumluman nato sa dugayng panahon hantod karon atong makita nga isa-isa ani mapusa og mahimog yung tinuod. Everybody say praise the Lord. Kinahanglan tanang workers sa Jesus Christ mga miracle workers. Mga miracle workers. Kung sa inyo makita kinahanglan inyong usbon, kinsay pwedeng muusab dinhi sa ilang makita? Ang kawaladon himo ninyong abundance, kinsa? Ang poverty himo ninyong abundance, kinsa? Ang Islam himo ninyong gwapo kayong syudad, kinsa? Ang baho himo ninyong humot, kinsay makahimo ana? Mahimo ninyo, mga Jesus Christ members, mahimo ninyo? Ang humot mahimo ninyong baho? Kung ang humot mahimo ninyong baho, labi na ang baho mahimo ninyong humot. Praise God. Ang wala, inyong himong naa, pero kadaganang panahon, ang mentalidad usay ni Satanas, may nagasulod sa tuwa, ang naa, himoong wala. Mao nang kadugayan, ang resulta na visualize na ninyo, wa, yun. Nakay sabon diya, bisa na umayog, wa. Nakay kwarta diya, wa. Mao nang pagkahuman sa bilakadlaw, tanaw sa pitaka, tanaw sa balay, tanaw, why sabon, why bugas, why kwarta? Ay kanunay mangwa, mao man to imong gisulti, mao man to imong gilumlum, wa, jud. Pero gusto sa Dios balihon nato na, bisan wa mo kag naa. Ay kwarta diha. Naa. Asa man? Wala pa lang na ako madawat. Tanawan ninyo igsoon. Amen? Nakay bugas diya? Naa. Asa man? Wa pa gi-deliver. Asa may sulti sa kasulatan? If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall follow every word that you say. Okay. Bugat bang bukid? Asay bugat sa bukid ug usa ka sakong bugas. Ang bukid. Ang bukid gani og nakay lisos mustasa nga pagto mapabalhin nimo ang usa ka sakong bugas pakaha. So kinahanglan wa ni Jesus Christ members nga nagingon wa koy bugas. Naa kay bugas pabalhin na lang. Hallelujah. Pagkawa kay bugas, mo ni mong buhaton. Mupiyong ka, mulumlum ka. Bugas, napulo ni kasako akong lumlumon. Ako yun klaruhon sa akong imagination. Ako yun picturon. Hangtod ako ning damguhon. Ug mahimo na ako ning pananahon. Praise God. Kinsa tinod ang way bugas din he?
Ingon ang Romans chapter 12 verse 1, ihalad nato ang atong lawas, ingon nga mga buhi nga halad. Let us give our bodies as a living sacrifice. Make our bodies as living sacrifice. Holy, acceptable unto God. Pagkatapos, mga igsoon na which is our reasonable service. Pagkatapos yung siya dito, be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind. Ipabag-o nato ang atong salabutan. Kanang atong salabutan nga magsigig wa aton nang kuhaon. Baghuon nato magsigi na lagi og naa. Pagkapanalangin igsoon bisan natulog mo, wa sa inyo ni bangon mo naa. Praise God. Amen. Inyo nang treno na inyong kaugalingon sa naa kanunay basta panalangin. Basta makaayo kanunay naa bisan wa diya naa. Tanaw si Abraham ug si Sarah, nag-practice nini visualization. Naghihatag sa Dios sa ilang unahuna. Dali man ka si Sarah 100 years old. Lawos na, mura nagtalong nga nauga. Si Abraham mikupos na sad. Mura na pug talong nga nauga. Giingnan sila sa Ginoo nga mga anak mo sa sunod tuig. Si Abraham igsoon nagtan-aw sa Ginoo, nagtutok, di katuo. Si Sarah nakakatawa jud. Higik-hik si Sarah dito sa tolda. Ingin ang Ginoo nga nang higik-hik man kadiya, wa kay pagtuo. Pagkatapos gipa-visualize sa Ginoo sila sa usa ka tuig nga magkaroon sila anak the next following year nga mao ra gyapong taknang gisulti sa Ginoo sa ila. Now, that is contrary to human reasoning. That is contrary to human circumstances. Sarah is 100 years old. It is impossible for her to conceive a child, but because God gave that promise to them, and it was implanted in their mind and in their spirit, the Lord wants them to visualize for 1 year that there's nothing impossible with Him. Katapos so kada tuig nag-visualize na sila, sila anak, lami kaayo, hangtod nga natuman jud na. Kontrary na. Mo na ang Ginoo nagabuhat kontrary sa mga pagbati sa tao. Mao gyapon sa tuwa. Mao gyapon sa atong pagalagad. After you have seen that vision, pray for the substance. Faith is the substance of things hoped for. This is the title deed. This is the substance. I have a lot. You don't have to see my lot. All you have to see is the title deed of that lot. Pagka na ka na'y pagtuo, igsoon, mulumlum na ka, mupilit na sa imong utok, mahimo na ng pagtuo, ang substance ana nga makita sa imong kamot, di madugay, naa na sa imong kamot. Mo nang mupalit kag property, naagid kay title deed. Niya mo to ang substance sa imong yuta ang ipalit. Mo nang ingon ng Mark 11:23-24, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Tanawa igsoon, by mouth of confession, faith power can be released, allowing tremendous things to happen. By the confession of your mouth, faith power can be released, allowing tremendous things to happen. Pero una nimo isulti, kinanglan naglumlumusa ka gi-incubate nimo. Usahay ang incubation period, taas-taas na kaayo. Pagka na kanay desire sa imong kasing-kasing, kinahanglan igsoon nga lumlumuno sana sa dugayng panahon, o sa Holy Spirit may musulti nga tama ng paglumlum, napusa na. Ang manok kabalo kung kano sa mapusa ang mga piso. Sige kag lumlum nga nga pusa na, tuok na ng mga piso de, mga matay naman hinuon. Doon ay uban, sige sila lumlum, sige lang gyapog imagine, samtang ang butang naan. Ngayon lang ipangayong.
Ay na mo sigig lumlum diha, napusa ng mga piso, inyo lang yapong gitamakan. Pasag din na. Buhiin na. I-confess na sa tubangan sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, pagkahuman sa incubation period, mga kaigsunan, pwede na nimong testify. As you see, you have definite incubation period with the Holy Spirit. Allow time for this incubation period of your faith to happen. Ang gahom sa Espiritu Santo nagapabilin sa atong pagalagad. Bisan sa atong pangayoon siya ihatag niya. Basta atong tuuhan nga atong giyampo ato nang nadawat. Kana ato nang nadawat. Walay pagduha-duha. Matud pa niya bisan sa imong gipangayo. Tuuhin mo nang nadawat, ug mo nang nadawat. Atong mo siya nga imo nang nadawat. Pag-ampuni mo, tuuhin mo nang nadawat. Period sa kadito. So maglumlum na ka. Og imo nang nadawat, doon na gap nga panahon mo ito imong incubation period. Pagkatapos sa naigsoon, mapusa na imong ipangayo, praise God. Ay nagkabalaki unsaon sa Ginoo, ang Ginoo na mga unsaon niya. Problema manggod sa tao, inig pangayo sa Ginoo, ila pang problemahon ug unsaon. Lord, ngayo kog mauni mo na. Sige tanil ka kala Ginoo, na ana, nanay mo ng Ginoo. Katapos, kadaghanang pagampo, mabalda, kay mo ingon unsaon man nimo Ginoo. Ayaw na problemahi ang unsaon, di na to mo problema. Pagka man nimo pangayo, tulog, hakot. Pasag din ang Ginoo mo himo sa imong ipangayo. Ulatan na lang ang Ginoo mo na'y bahala anang tanan. Everybody say praise the Lord. Pwede na yung usbon ang inyong kahintang? Bisa nasan dapit mo wato, pwede yung usbon ang inyong kahintang? Dili mo dagon sa inyong kahintang, kung dili ka mo'y musob sa inyong kahintang. Nga naman, ang gahom sa Espiritu Santo sa inyong mga pulong niya sa atong sulod. Unahuna ninyo, pagka ang napilit sa inyong unahuna, nagyan ang kasulatan, by the renewing of your mind. How do you renew your mind? You renew your mind by filling it with the words of God. And the words of God create faith in your mind, in your spirit. Pagka humaling son, dala-dala nimo na. O ka ng mga pulungan, dala-dala nimo, mo na nagbuhat sa langit o sa yuta. Everything was spoken into existence by the Word of God. And if the Word of God dwells in you, then you become a co-creator with God. Ang tanan nimong isultig soon matuman jud na. Kaya ang imong utok na puno na, dili sa imong kaugalingong pinulungan, na puno na sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios gamhanan. Ngayon igsulti nimo, doon nagyud katumanan nga mahitabo niya ng dapita. Praise God. Everybody say praise the Lord. Kinsay nagtuon ining ministry, kining tanan nga inyong nakita dinhi, gihimo sa pulong sa Dios. Pinaagi na sa tuwa. Usay mangayo mo sa Ginoo, gusto niyo ang Ginoo may mahimo para sa inyo ha. That's not the case. Sa diyang mangayo mo sa tubangan sa Dios, kamo gyapoy gamiton sa Ginoo para himuon na pinaagi sa paghatag ninyong abilidad, pinaagi sa pagtugang sa inyong kaalam, pinaagi sa pagtugang sa inyong kahibalo, pinaagi sa paghatag sa inyo og gahom nga wa sa inyo sa una, kamo ra gyapoy gamiton sa buhi nga Dios. Ay inyo hulatang Ginoo may mahimo para ninyo. Una mangayo ka sa Ginoo, di ko may Ginoo ihatag ni sa kuwa niya, maghulat kay igsoon nga buhaton sa Ginoo para nimo. Dili ang imong pangayon, Lord, tagay ko abilidad aron ako ning mahimo. Unya ang abilidad sa imo ihatag sa Dios, pinagi sa imong mga pulong ngay papuno sa imuha. Mo nang ayaw paminaw sa sirkumstansya nga nagpalibot sa imuha. The circumstances around you always are used by the spirit of the devil to tell you that everything is not possible, that everything is hard, that everything is difficult. It's impossible. You cannot do it. That is Satan speaking through the circumstances and situation in your life. Don't ever believe that. Go back to the words of God. That will strengthen your faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. The Bible says nothing is impossible with God. For verily I say unto you that whatsoever ye shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Mao na ipapuno nato diri, renewing of the mind. Kanang nay natong baghuon kana pinaagi niya ng mga pununga.
Naging una akong sirkumstansya, walay mahimo sa akong isulti. Naging unang pulong sa Dios sinigyan po nako ang akong isulti matuman. Asa may akong tuhan, mas tuuhan nako ang pulong sa Dios nga niya dinhi. Everybody say praise the Lord. So wala expectation ng Dios nga malak niya sa lugar sa pagalagat may mong kulelat, may mong makulalit, may mong wala gyud mahimo. Kanunay lang gi abog-abogan ning kalibutana. Kanunay lang frustrated, kanunay lang sakit ang pagbati, kanunay lang nangandoy, kanunay lang nang hupaw, kanunay lang unta. Amen. Bisan sa pamalit na lang tao gatas usahay, maglisod pa ta. Kung sa mga katubangan sa Dios. Anak, isa mga anak sa Dios. Kinsa sa inyo, anay mga anak dinhi. So may gusto ninyong mahitabo sa inyong mga anak, mga igsoon. Nga ang inyong mga anak, nabatunan nila ang the best. The best nga gatas, the best nga sanina, the best nga pagtagad. Diba? Pero usay, manulod mo mga grocery store, sige na lang mong panghupaw. Sige lang mong ingon, katuuntang dilata, katuuntang nido, o kaya katuuntang bona, o kaya katuuntang S26 unta, magsilag unta, kay Wakman, liberty na lang. Kita niyo. Bisan ang pag-usab na lang sa gata sa apo sa Dios, mga igsoon, wagi mahimo ang Ginoo ninyo. Ay nagtuuhi. Kaya usay ang atong mentalidad manggod, magsigig ta ginot. Ay mo sigig ta ginot. Magsakay barko, ang pinaka third class may kuhaon. Asa may pinaka third class niya? Ingon ng kini, first class, deluxe, sa to? Economy, third class, o kini mo yun para sa mananap. Aka ng para sa mananap, manay ako, kay barato. Kanang ang mentalidad, mga igsoon, kuhaon na nato na. Nga no, manuganak ka sa Diyos, di niya ma-afford ang first class para sa imo, ha? Ano man? Abi ninyo, naleksyonan ko na. Gileksyonan ko sa Ginoo na. Gi-erase, gibura sa Dios sa akong mentalidad kanang maong mentalidad na. Nga naman, kay kanunay na kung magatunog Manila, kay natay bulaton sa Manila, naay naka-inganyo sa kuwa, usapod ka anak sa Dios ngayong taon, pobre pod kay mentalidad. Pastor, naay si 130. Wadyo'y bayad. Abi nyo sa inyo tabo, nainganyo ko igsoon. Perti po na akong lipaya, kay na-save na akong kwarta. Hallelujah. Dali ko ng Diyos, ang ambasador ni Kristo, gikan sa Davao, mo sa kay si 130. Hallelujah. Diyan to namig si 130. Sa tanang pasahero dito, ako pa'y nauna. Kay giuna man ko at aning nga member na to, kay ako lagi ang iyang pastor. Praise the Lord. Ako yung una nakadawat og ticket. Passes. Kanya, sunod-sunod na itong uban. Abi ninyo yung sa katingalahang buhat, mawa ko kabalog na unsa, ang akong pas nga gihatag, maoy paso sa tanang passes nga tuwa dito. Pag una na ako si 130, ang nagbantay nga sarhento dito sa pultahan sa aeroplano, murag tigri nga bagong nakabuhi sa hawla. Perting isuga. Pag tanaw sa akong pasis, nga ang ispat mo dito sa tabi. Wa pa ko ka-testing sa akong kinabuhing ininaon ko igsoon. So, padaplin, pahipiin taon ko dito sa kilid. Ang akong kaubang workers, Ter Tesis, Ter Nori, nakasulod na. Magsigilag lang tao sa kuwa. Wa sila manag nilang pastor, igsoon, inana. So, magsigilag tanaw, pastor, saan ka ba din? Sige lang, diri lang ko. Hantod nga nahurot na tanan. Pagkatapos, gitanaw ko itong sarhento, gikan head to foot, mga igsoon. Pasakyon ko baka hanig di. Ano siya? Kadugan, pakiluoy ko nga. Sige na sir, sakay na lang taon ko. Kanay bahalas ko. Wa pag yun na ako mahimo na sa akong pagkaministro, sa akong tibok kinabuhi. So nakasakay gyapon ko ison, tungod na lang sa iyong kaluoy. Hapit, wa yun, pasakya. Pagsakay pag na ako ison, dasok pag yun dito sa daplin. Hapit ko masukamod.
Abi na ako katapusan na sa akong mga pagsulay. Lupad ng si 130. Nya puno kayo perting dasuka. Walay lingkuranan tanang tao na nindog. Tindog. Taod-taod dami na ako mo diretsyo na nagmanila sa Villamor Air Base. Moagi pa man day nagsambuanga. Tugpa na po niya sa Sambuanga. Nya pagtugpa day ng si 130, ang tanang pasahero pa kanaugon. Ibutang dito sa tarmac, di naog na po di tanan. Pag naog na mo, doon na po day mo sakay, nga pareho na mo gidaghanon sa sulod sa aeroplano. Plus mga bagahe pang perting dagkuha, plus mga kahon pang perting dagkuha, mga plywood nga kahon. Ang problema ron ang pagsakay na po. Kaya ang akong pases paso. Sakay na po, linya po dito. So, ang gibutang dito na po nga sarhento, kung kuyaw ning Nias Davao, mas kuyaw na po itong tuwa dito. Di, naanan ako sa akong pases. Murag, dala kuha na ba? Dala lukot na. Pag-ana, tanaw ginyag mayo, na-hold yun ang daghang tao sa akong likod. Kauban na sa na akong worker. Murag nag-ampo na sad sila. Kung saan naman po kahani? Mga igsoon, maog yapoy nahitabo, mas kuyaw pa. Ipadaplin yapon ko, ibaboy gid ko kasaba, ibutang ko dito sa daplin. Swerte gyud. Nagkahuman, nasakay ng tanan, ang C-131 nag-space, bisan gamay, daghan gyud kayong tao. Di, meeting na po sila, usaon ko nila. Sige na pagkukampo si kukulbang, makauban ako, kaya na ako'y duha kakaubang yung people diha, worker. Pagkatapos igsoon, ikaloy ang Japon. Ipasok ng pugod dito sa sulod. Na pagsulod na ako, dala hapak sa pultahan. Paghapak sa pultahan, napaluhod pa ko. Katungod sa kadasok, igsoon ang tao nagatubang sakot. Dito yung kasi gatubangan magana. Murag na kog mailis ka ulaw mga igsoon o saka badlo murag madungog na ako ang tingog sa Ginoo ingong usab ka pa. Abi na akong mao na to'y katapusan. Muagi pa man day nagsibu mga kaigsonan. Og mo karga na po og inadto rang gihapon kadaghan nga pasahero. Ang ordel nako katulod jud na nahitabo. Ako joy pinakaulahi pagkatapos mitingan na pud ko pasakyon ba ko dili. Pagsulod dito wa na. Lalimang ka pagka gikan na mog Cebu, di nakakinalan pang mangusog pag mutindog. Tindog na lang ka di ka matumba bisan ang saon. Sa tao nga wa nagyoy wa na ala na lang ka. Di na ka kanang mo sakay ng eroplano mo ana, kinala mangusog man ka pa di ka matumba. Kato di na lang, relax na lang ka. Relax na lang ka, igsoon. Ang singot, ang tanan dito, walay aircon, pilit-pilit na inyong lawas. Pag anas si 130, anang mga tao, ana lang dito, ana. Kadugayan, malipong na ko kay wa may aircon. Perting lipungan na ginako. Di ako yung gitinguha igsoon nga muana jud ko. Para makalingkod. Paglingkod igsoon, tuwa tanan. Gipalibutan kag tao bisan nasa kamuling tao. Paglanding pagyud dito sa Villamor, grabe. Katong mga kahon nga nasilalom, wanaw, niyang lansang kay tag-uno raman di ay. Nang abrig so ng kahon, nang gawas ang kamot sa tao. Mga sundalo man din nga gigikan sa gubat. Hinahinay na pug nako kuha iyang kamot, gidasok na pug, tok-tok na mong kahon. Ingon ang Ginoo sa kuha sa 130, muusab ka pa. Imo kong giinsulto, wa na ba ko'y mahimo para nimo? Igsoon, gi-erase sa Dios ang akong mentalidad nga inanagikan sa inatong panahona. Wa jud gibilin bisan kudlit sa akong utok ana. Pag naog na ako, yung Ginoo, di na jud ko muusab.
Mutuon ako nimo nga ikaw makahimo sa paghatag sa kuha, sa pagpasakay sa kuha bisa sa first class kung gikinahanglan. So, gikan adto mga kaigsunan. Bati na gyud ko ga kaulaw sa tubangan sa Ginoo. Gikan natuwa na ako insultuhan Ginoo hantod karon. Hantod karon ang Ginoo nagapasakay sa kuha, ngoy ambasador sa pinakamaayong liburanan sa eroplano, praise God, balik-balik, wala, gyud ang Ginoo magpasagad sa kuwa. Everybody say, praise the Lord. Kuhaon nato ng mentalidara, kay mao na i-incubate sa yawa diha sa inyo, busa man ay resulta sa inyong pagkinabuhi. Kuhaon nato na. Mahimo sa Dios ang tanang butang sa imuha, kay anak kaniya, mahimo niya na sa imong kinabuhi. Di ka na kinanglan pang maghigwaos ang pulong niya na diha. Mahimo niya na. Mili gani mong sinina igsoon, dili man ni ingon nga pagpaluho sa tuong kinabuhi, kundi pagtuong ang Dios. Ingon nga iya kang alagad, ingon nga iya kang anak, mahimo niyan the best para sa imo. Say mamili mong sinina ang pinakabarato. May pangitaon katong halos di na masuot kay barato lagi. Magdaginot. Wao na nato na tuuhi nga ang imong gikinahanglan sa tanang bahin sa imong pagkinabuhi pagkatao, masupply tanan sa buhi nga Dios. Kay ngano naa ang gahom sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Everybody say amen. Akong ituhan nga nining ministry, akong ituhan ang Dios mahimo niya ang the best para sa tuwa. Og mao na ang ginahimo sa Dios para sa tuwa. Tuuhi po din sa individual nga kinabuhi. Mao sa gihapon ang pagkatapon. Ang Dios manalangin sa inyong tanan. Praise the Lord. Manimbog tang tanan nagsunguday gamitos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the holy name of Jesus. Praise the Lord. Gamahanan nga Diyos, salamat sa imong pagkamaayon ng taknas kagabiyon. Salamat sa imong mga pulong nga natisok sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Panalangini kining mga pulong nga di na mubulag pag-usab sa ilaha. Magamit nila sa matagadlaw, matibuo kang ilang pagtuo, o kanunay sila nga magapabilin sa gahom sa Espiritu Santo. Kini o Dios mahimong gahom sa paghimo sa bisan unsa nga imong kabubuton sa among kinabuhi. Sa pag-supply ka namo abundantly sa spiritual nga mga panalangin, mga financial o mga material nga mga panalangin nga gikinahanglan namo sa pagpauswag nining bulaton nimo sa kalibutan. Bisan unsa mahimo nimo Dios sumala sa imong kabubuton. Nagapasalamat kami o Diyos nga nining kalibutan na kining mong paglaumawa mabulag sa amuha. Kay kanima o ang pagtungi mong gitisok sa among mga kasing-kasing, sa among mga hunahuna o sa among mga espiritu. Panalanginan mo ang tanan mong mga anak nga niya dinhi. Pausuwaga sila sa ilang mga pagkinabuhi. Pausuwaga sila sa ilang pagalagad. Pausuwaga sila sa ilang mga pagtuo. Pausuwaga sila sa tanan pagabuhaton. Pausuwaga sila o Diyos sa tanan nilang pagahimuon sa matagadlaw. Walay lain Dios nga dalaygon nga sama kanimo. Ipasalamatan ka namo ning tanan. And everybody say in Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim
concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.